Alam mo ba na bumagsak ang rating ng mga nanonood sa impeachment? Oo nga, parang parang may In fact, pati yung mismong loob ng impeachment court halos wala na ng tao. Pati yung Kakawalang tingnan gana mo eh. yung prosecution lawyers. Dati puno yun eh, ngayon wala pa sa kalahati. At tulad ninyo, hangad ko rin na magkaroon ng hustisya dito sa flood control scandal. Panagutin ang dapat managot na walang halong kulay o politika. Dapat lumabas at manaig ang katotohanan. What's up mga kababayan, page trending here. Dito sa video natin ngayon na ating panoorin itong Senator ni Panelo at Senador Bongo. Napansin ng taong bayan na parang pakunti ng pakunti ang mga nanonood dito sa impeachment trial ni VP Sara. Nawika ni Atty. Panelo sa kadahilan ng nagiging muro-muro na lang, no? O katatawanan. Dagdag pa na itong prosecution napakabagal. Mag-cross-examine, no? Sapagkat wala silang mailantad na matibay na ebidensya. Kung kaya't ang wika ng mga ito itigil na ang paglilitis dahil nagsasayang lamang ng oras ang mga ito. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Pero bagong lahat huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kung kayong aking tatanungin, agree ba kayo dito sa winiwika nila Senator Bongo at Atty. Panelo na tama ng pamumulitika? Bagkus ito na lamang sa flood control na bilyon-bilyon ang ninakaw sa usapin na ito. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. magandang hapon mga kababayan. Kasama natin si former Chief Legal Counsel Sal Panelo sa Day 15 ng trial attorney. What are your major takeaways sa pagdinig ngayong araw, ika-15 araw po ng trial dito sa Senate Impeachment Court? I'm watching The Planet of the Apes. Planet of the Apes. Yes, have you seen it? Yeah. Watch it and you will understand what I'm saying. Grabe yun. Anyway, specifically, ano gusto Pero mo? kanina kasi na-establish na yung pera talaga ginamit sa surveillance. Pero doon sa testimonies kanina ni Del Campo, hindi raw yun sapat. At kailangan ng AR or mga resibo para patunayan na may accomplishment at nagamit yung confidential funds sa purpose na dinisenyo para sa perang yun. Ano masasabi mo doon, attorney? Babalikan natin yung unang sinabi ko na kahit ano pang sabihin nila dyan ngayon, dahil inamin na nila na ang kanilang findings ay preliminary lang, recommendatory lang, hindi pinal. So useless lahat ang pinag-uusapan nila dyan. Kasi ang basis ng Artikulo 1, Article 1 of the Articles of Impeachment, is there is a finding of irregularity of the disbursements of the confidential funds. But the witnesses themselves are saying their findings are not final. And therefore, there is no basis for the impeachment complaint against Inday Sara. Kaya sa tingin ko, waste of time lahat yung, in fact, yung mga pinag-uusapan nila ngayon at kahapon. Puro peripheral and magiging irrelevant na lahat. Kasi yung pinaka-basis mo for suing the Vice President no longer exists by your admission that preliminary ang finding mo. Sila na mismo nagsasabi, hindi po, may subject to review ba? Meron pa 180 days and so forth and so on. Bakit? Anong pinag-uusapan natin dito? Kaya in fact, two of the judges, I told them, tatlo na pala sila. Sabi ko, the impeachment court can on its own dismiss this particular article or the defense can move for its dismissal. In fact, the prosecution can dismiss it if they are true to their duty as prosecutors. Kasi gaya ng sinabi ni Robin Padilla, hindi porket prosecutor ka, ang gagawin mo lang, usigin mo. Pag nakita mong mali, ang ginagawa mong pag-uusig, you have to render justice kasi yun ang pangunahing trabaho mo. Kaya dapat, yung mismong prosecution, nakikita na nila na walang basis yung demanda ng mga House prosecutors, dapat sila mismo magpa-dismiss ng kaso sa Article 1. Ito, attorney. Tingnan mo muna, bago pa yan. Yung Article 4, di ba, Grave ang threats. base nun, grave threats and inciting to sedition. Tingnan mo. Yung inciting to sedition, dinismiss Ng DOJ. ng DOJ. Yung grave threats, final. Pero, tanda mo, ang basis ng Article 4 ay yung dalawang crime na yon. Dapat, kung kinumit nila yung dalawang yon, pwede mong idemanda. Kasi may commission ngayon wala pa pinoprobahan pala. Yung isa na-dismiss na. Yung isa naman ipoprosecute pala. Ibig sabihin, hindi pa napapatunayan kung may grave threats o wala. Anong dinidemanda mo kay Inday Sara as a ground for a betrayal of the public trust? Balikan natin ng Article 1. Nabanggit po sa hearing na on appeal ang OVP sa Mother COA. Ba't may hearing pa? Exactly. May appeal lang nga, hindi pa nga final. Hindi, yun nga ba sinasabi ko, 2 weeks ago pa yata, o last week ko pa sinasabi, di ba? Dapat talaga, ang gagawin, either the prosecution, the defense, or the impeachment court should dismiss Article 1 kasi wala nga basis. Tsaka sir, yung kailang ulit po kanina na klinaro ni Presiding Judge Chis Escudero, yung professional decisions nitong si Del Campo doon sa standards ng Joint Memorandum Circular na kanilang fina-follow in disbursing the confidential funds. Kailang ulit na nabanggit doon na sarili niyang interpretasyon.
professional judgment and personal interpretation. How do you differ those two concepts, Attorney Sa? Ito ang tanong. Sino ba nagde-determine whether yung confidential funds are confidential or not? Sino ba magde-determine kung yung liquidation mo tama o mali? O hindi ba ang COA? Ang COA pa rin. Pero, ang COA, ang findings nila, palaging hindi official, hindi final. On Palaging subject to review eh. Not only subject to review ng commission itself, pati ng hukuman sa taas. Kaya nga, sinasabi ko pa ulit-ulit, wala nang basis itong Article 1 dahil may pag-aamin na kayo. Ba't kayo nagdemanda? Isa lang ang ibig sabihin, kaya ako nagdemanda. Gusto nyo sirahan si Inday Sara, gusto nyo tanggalin bilang Vice Presidente, gusto nyo i-disqualify bilang kandidato presidente sa 2028. Bakit? Kasi sigurado, pag nanalo yan at mananalo, siguradong uusigin kayong lahat dyan. Yung mga magnanakaw, yung mga tiwali sa gobyerno, yung kumuha ng pera ng bayan. Kaya ninyo gustong siraan at tanggalin si Inday Sara. That's the long and short of it. Tsaka sir, dito po sa part, kanina yung tinalakan natin, first part yun, sa umaga, ito sa hapon naman, isa sa mga highlights is yung tinanong yung independency ng Commission on Audit. Tinanong kasi na bagamat independent raw ang COA, isinaalang-alang dito ang resulta ng House Committee on Good Government Public Accountability sa confidential funds ng OVP. What can you say about that, sir? Kung independent, ba't sinaalang-alang yung resulta ng investigasyon ng HREP? Wala, sa totoo lang, wala bearing. wala namang independent dito sa ating bansa. Walang independent dito, palaging kontrolado ng presidente. Isa lang ang hindi nag-control si Duterte kasi ayaw niyang pakialaman. Pero lahat ng presidente, maliban kay Duterte, pinakialaman ang lahat ng sangay. Sir, sa calendar of activities, nasa 90 o 92 days yung schedule ng trial. Sa bagal po ng usad at papapalit po ng mga witnesses araw-araw. Do you think it would take 90 days or more than 100 days po kung ganito po kabagal ang usad po ng Ang pagdinig? tanong niya, bakit mabagal? Kaya ako mabagal, number one, yun ang mga abogado sa prosecution, hindi yung marunong magpresenta. Yung itatanong nilang isang oras, umaabot ng 3 oras. Kasi, pag may tinanong sila sa witness, at sumagot ang witness, uulitin nila yung sagot. Sabi mo, ay ganito. Ito ang tanong ko, sasagot na naman. O sabi mo, ay ganito. Talagang aabutin ka ng siyam-siyam. Pangalawa, yung presiding officer, pinapayagan niya lahat ng mga kalukuhan na ginagawa ng prosecution. Yung mga irregular na prosedimento, payag siya. Yung mga snide remarks, yung paninira, yung pangangampanya ng mga prosecution lawyers, pinapayagan niya. Kaya nagtatagal, nagdidebate sila eh. Kayo yung spanking kanina, di ba? Parang na-flag ni Attorney Ferrer na as lawyers, we should respect each other. We're sisters in profession. Parang gano'n. Alam mo kasi, MJ, ang naglalaban isang matanda at isang bata. Kaya sinasabi ni Escudero, hindi ako nag-a-agree sa kanya sa lahat ng mga sinasabi niya, pero this time nag-a-agree ako. Talagang may diferensya ng ng bata at saka matanda. Kasi yung mga matatanda, kailangan talagang... Sige, Attorney, kaya mo yan. Ang gamit na term kanina, generational gap. Generational gap eh. Kasi nga talagang malayo eh. Malayo. Hindi niya maintindihan yung bata. Yung bata naman, tinatawanan na yung matanda. Kaya sabi ko, manood ka ng Planet of the Apes, maintindihan mo kung bakit ako napapanood ko yung Planet of the Apes. Article 1 and Article 4, 15 days of trial. What are your thoughts, Attorney? At anong mensahe po ninyo sa taong bayan? Ito bang reklamo na ito ay solid? Your final say, sir. Wala nga eh. As far as I'm concerned, lahat ng articles of impeachment, walang basihan. At nakikita na natin habang tumatagal, kumbaga, lumalantad lalo yung overwhelming desire of the detractors of the Vice President to obliterate her from the political landscape. Kaya, alam mo ba na bumagsak ang rating ng mga nanonood sa impeachment? Oo nga, parang may... In fact, pati yung mismong loob ng impeachment court, halos wala na ng tao. Pati yung prosecution, Kakawalang gana tingnan mo yung prosecution lawyers. Dati puno yun eh, ngayon wala pa sa kalahati. Pati yung nanonood sa gallery, ganun din. O, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi sila kontento sa nakikita nila. Mukhang nakikita nila na ito'y moro-moro lang. Talagang gusto lang siraan si Inday Sara. Mr. President, I just want to manifest in relation to the testimony of Mr. Bonoan earlier in the Sandigan Bayan. Mahirap po mag-react sa isang issue na hindi natin alam anong pinagbabasihan at ano ang motibo. Marahil mas mabuting ibalik ang tanong sa nagbanggit nito. Base sa sinabi ni Mr. Bonoan, parte ito ng kanyang testimony sa Sandigan Bayan kung saan may hinaharap siyang kaso. Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Dinamay pa nga kami ni Senator Robin. Una sa lahat, kung may ipinasang listahan ng isang undersecretary niya sa kanya ng mga proyektong galing daw sa opisina ng isang senador, anong listahan ba ang tinutukoy niya? Dahil sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Gayunpaman, kaysa lagyan agad ng malisya
natural naman na magkaroon ng koordinasyon at komunikasyon ang legislatura at ehekutibo, lalo na sa pagdating ng pagbantay ng tamang implementasyon ng mga proyekto. Halimbawa, simula nang naging senador ako, madalas ko pong kinakalampag ang mga departamento kapag may hinaing, request o report na nakakarating sa aking opisina, lalo na sa malalayong lugar na hindi pa tapos yung proyekto, kailangan ng mga completion, mas bibigyan sana natin ng prioridad ito to make it operational at magamit po ng ating mga kababayan. Kasama na dyan ang mga nagpa-follow up ng mga proyektong pang local development na hindi na-aksyonan at na-implementa ng maayos. Parte naman dyan parte ng mandato ng senador bilang representanteng pang-nasyonal, yan naman po ang ating trabaho, na tugunan kaagad ito at maparating sa tamang ahensya. At hanggang ngayon, marami pa rin pumipila sa aming opisina hanggang ngayon na humingi ng tulong, hindi pa nila nagagamit ito, kailangan tapusin, kailangan mapondohan. Sir, unahin nyo naman yung lugar namin, 4th class municipalities kami, tulungan nyo kami. Hanggang ngayon po, lalong-lalo na po ako, ang hirap po ng buhay ko dahil naging parte po ako ng previous administration, kailangan ko ng soft landing na mapaintindi sa kanila na hindi ko na po matutulungan gaya ng ginagawa natin ng mga nakaraang taon, nung 6 years po na sa previous administration ni Pangulong Duterte. Parte rin po ng trabaho natin na bantayan ang implementasyon ng mga batas na ating pinasa rito. Oversight function natin yon, kasama na dyan ang national budget bawat taon na naglalaman rin po ng mga proyektong nasa ilalim ng DPWH. May mga tinatawag na continuing projects na kailangang mapondohan. Mayroon rin mga proyektong nasa GAA kung nung nakaraang taon na hanggang ngayon, yun nga po ang isa sa mga problema, no. Kami pa yung nadamay dito na sa totoo lamang po kami yung less privileged dito. At alam naman po ng mga kasamahan natin yan for the past 3 years na ako mismo, yung mga proyekto nga po na nabilong po dun sa FLR, yung for later release, at hindi nare-release yung pondo at hindi na umpisahan. Ibig sabihin yan, ako po yung kami, yung mga less privileged dito sa Senado, as early as 2023, yung mga proyekto ko po ay, yung mga amendments natin hindi pa nare-release dahil identified po ako sa nakaraang administrasyon. At ganoon naman talaga ang buhay. Sa anumang unang-una po, sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon. So bago lagyan ng kulay ang pagbanggit ng pangalan ko ni Senator Robin sa kanyang testimonya, bigyan sana ng tamang konteksto dahil mula noon hanggang ngayon, wala naman tayong ibang pakay kundi magtrabaho at magserbisyo lang po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nangangailangan. At yung mga lugar na nangangailangan, yung talagang gusto nating unang matulungan. Ang aking pagrepresenta at pagbigay boses sa taong bayan ay mandato ko po. Hindi yan pangingialam o pag-iimpluwensya sa maling paraan sa trabaho ng iba, lalo na po sa ekotribo. Ulitin ko lang po, kami yung mga less privileged dito for the past 3 years. In fact, yung mga 2025, 2024 to 2026, hanggang ngayon po hindi na re-release yung mga proyekto. Kahit na yung iba po ay pinaghirapan natin nung hinimay natin, Mr. President, during amendments. Open naman po yan dito, yung mga amendments natin nung nakaraang budget deliberation ay dumaan po yan sa inyo, pinag-aralan natin, pinagsusian ng mabuti. At hanggang ngayon po yung iba ay hindi pa po na re-release at hindi pa napapakinabangan ng ating mga kababayan. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para ipaglaban kung ano ang tama at nararapat para sa taong bayan. Patuloy akong maninindigan laban sa anumang klase ng korupsyon. At tulad ninyo, hangad ko rin na magkaroon ng hustisya dito sa flood control scandal. Panagutin ang dapat managot na walang halong kulay o politika. Dapat lumabas at manaig ang katotohanan. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat, Senator Bongo. President, you basically said what I wanted to say, but I wanted to segundahan ko yung sinabi ninyong dalawa kasi kanina lumapit talaga ako kay Migs when I saw Senator Migs when I saw the news article. Nasabi ko, bakit malisyoso ang dating nito? Nasa kanya na yun to clarify anything, but by the mere fact that may mga projects that the senators are being asked to support in the budget is our job. So
like I said, sinabi mo yon na nandyan yung mga governors, nandyan yung mga from barangay captain, kung sana may CCTV tayo para pakita niyo yung dala ng mga, ano tawag na, sabihin ko, module, folder ng mga Folders. from barangay captain to mayors, governors, may dala ho yan kasi nagre-request po ng project. And pag malaki, ang gagawin pa nga nila, iisa-isahin nila, sabihin nila na, Senator, ganito, phase 1 po kasi sa inyo, nahingi na ho namin kay ganito yung phase 2. Why do they do that? Because it is our job. It is in the Constitution. So, alam nila ngayon, none of us, I can speak. I guess I cannot speak for everyone now, but I'll speak for myself. We don't tolerate corruption here, but I also don't tolerate that there are insinuations that we're doing wrong when we make amendments that are called insertion. Tawagin ng insertion, tapos may mali siya na. Whether that is the news outlets, people out there from within the Senate, I object to that. That is not fair because it is our job. Ngayon, kung meron kang ginawang malisyoso, di yun, take it up in the proper forum. Pero to just say na si Senator JV, gamitin ko Senator JV kasi okay lang sa kanya to, nag-insert ng ganito karami dun sa PhilHealth. Oh, ginagawa namin yan. Because it's our job. Ilang beses ako tumayo dito na, alam niyo yan, kasi kayo po ang chairman, na nilaban ko na ibalik, i-insert. Yes, that is the word insertion. Ibalik, i-insert yung pondo ng PhilHealth na hindi binibigay. So if I call it an amendment, it's okay. But if I call it an insertion, malisyoso yon, bawal yon. So that's what I'm saying. It is our job. So I thank the majority floor leader for standing up and sabi nga niya, ako na tumayo dito. Well, tumatayo din ako with you. Tumatayo din ako with you. And I never went to you for a project kasi nga tama, alam ko na si Finance Chairman, that was Sani Angara at the time, then Senate President last year, and now JV, nasasabi mong, may room ba tayo para sa more classrooms? May space ba na paghahanapan? Remember in our debate yesterday on no detention, di ba? I put on record na nagdagdag ako ng budget for zero balance billing. And then the Senate President properly reminded me na hindi lang para dun sa mga regional hospitals and LGUs, pati sa specialty hospitals. You reminded me. And then I even said nga na yung pilot project na I proudly, ako nag-initiate, ako talaga nag-insert nun. 1 billion for pilot project ng LGU Zero Balance kasi naaawa ko sa mga mayor na pinupuntahan sila ng mga pasyente na in-announce po Zero Balance. Ay, hindi kasi kami kakasama doon. So, maliit lang yung 1 billion, sobrang konti, but I put on record, it's a start. I could have asked you, because kayo, Mr. Senate President, ang chairman noon, sige na, lagyan mo to ng 10 billion because 10 is probably kulang sa dami ng LGU hospitals natin. But alam ko may hangganan, so sabi ko start ako 1 billion. Kaya sa next chairman natin ng Committee on Finance, abangan mo kasi pag nagamit ng maganda yung LGU zero balance budget na yon, baka doblehin ko, triplehin ko. At I'm sure papayag ka kasi full support din tayo sa bagong PhilHealth chairperson president, di ba? So ganun yun, that is the process. So thank you, Majority Floor Leader, for bringing this up. Sana nakadagdag lang tayo sa pagkakaintindi ng mga kababayan natin on what our jobs are. And again, no tolerance naman po tayo sa mga kasamaan at mga korupsyon naman dyan. We're just doing our job. Thank you. Thank you, Senator Pia. At ina-assure natin ang publiko na pagpapatuloy natin yung ating transparency measures na yung mga request ay may request sa ahensya, may resolutions, mayroong mga plano at lahat to i-upload ho natin sa website para makita ho ng ating mga kababayan. So we recognize Senator Raffy Tulfo and then Senator Robin Padilla and then Senator JV Ejercito. Kasi nga po, Mr. President, nabanggit ni Majority Leader, Floor Leader, Senator Mix Zubiri, yung pangalan ko. Totoo yun, may nagreklamo po sa akin way back tungkol dun sa problema sa bagong taas Valencia City, Bukidnon. Si Emmanuel Capul pumunta po sa programa ko all the way from Bukidnon to complain tungkol doon sa mataas na dike sa tabing ilog na umabot sa kabahayan at kalsada na umaapaw. Kasi ito yung hindi tinapos na project ng DPWH, biglang inabandona kasi nakatiwangwang lang. At maraming residente ang sobrang apektado doon sa problema ngayon. At nang inilapit ko nga po kay Senator Mix Zubiri, at that time, naayos po yung problema. Thank you, Senator Mix. Thank you. We recognize Senator Robin Padilla. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Sana lang po sa susunod, pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami, pero hindi nabanggit na FLR yon for late release. We recognize our the chairman of the Finance Committee, Senator JV Ejercito. Thank you, Mr. President. Just to clarify also, and being the new chair of the Committee on Finance, I intend to continue the reforms that which the Senate President started when he was Committee on Finance chair. Of course, and also as an offshoot because of that, the biggest scandal ever to hit in history. There were safeguards that were put in place and belt tightening and so on. But we will continue with the transparency and in the reforms that you started. Of course,
everything will be available online. As you, the BICAM will now be also be open. It will be an open BICAM. And we will also consult the civil society organization. So it will be a very open budget, and all the information that will be needed will be readily be available. This early, I already told our counterparts that we will not accept or allow insertions and amendments done in the BICAM. No, if ever it will be done here in open on the floor, on the amendment portions as we deliberate on the budget. So it will be allowed on floor, but during the BICAM, it will not be allowed anymore, as you started, Mr. President. So be rest assured that we will make sure that that the trust of the people will we will regain the trust, no, because of the reforms that we have started last year with the budget here in the Senate. But again, it will be a balance. This early, I will say that we need to strike a balance because the unintended consequence of that too much tightening and safeguards, no, that were instilled is that the economic progress, no, quite slowed down a bit because of the very slow public spending. So we really have to strike a balance. But be rest assured that transparency and the reforms will continue. And just like what the majority leader has said, no, there are Senator Pia and the rest, there are a lot of, it's part of our job as legislators to also to make amendments. So not all insertions or amendments they call it are bad. There are good amendments, in fact, no, especially for colleges, for state colleges, for health and other programs, no, that will really improve the quality of lives of our people. And just to give you an example, Senate President, one of our guests here, no, Governor Dato Tuca Mastura of the newly created Maguindanao del Norte. This is the first visit of the this is a historic visit because this is the visit when the newly created province, no, had their he's the governor of the newly created province, and I had the chance, Mr. President, to be the first national official to visit the newly created Maguindanao del Norte, and just the same, he came with the provincial admin. Dato Sharifuddin Mastura, Deputy Speaker, Attorney Ishar Mastura. And also, I just like to mention my classmate who I last saw in De La Salle in 1992, former Vice Governor Dustin Mastura is here also. He was the one, incidentally, Mr. President, who stood up and after the Ampatuan massacre, who fought the Ampatuans and won against them, no, as Vice Governor. So these people come from the very far-flung area of Maguindanao del Norte. Pupunta po sila dito sa Senado. May dala hong, halimbawa, may request po sila, parang ang hirap naman ho nating tamblahin o tanggihan, di ba? Kung ang dami hong lumalapit sa atin, I'm sure a lot of our colleagues can relate na napakarami, lalo na yung mga nanggaling sa yung wala hong direktang flight, pupunta rito, may mga request, para ang hirap naman na hindi ho natin pakikinggan at pagbibigyan kung pwede naman. Okay? And I think, I would agree that it's really part of the job, part of legislation. Again, to improve our budget, and be rest assured that to my colleagues that although of course transparency will continue, reforms will continue, but of course we have to make sure also that we serve our purpose. That is, if there are projects or programs that will really improve the quality of lives of our people, then that's part of our job. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator J. Versito. We recognize Senator Joel Villanueva and then Senator Bongo. Yes, Mr. President, thank you. I cannot help but associate myself to the statements made by our distinguished majority leader, our former Senate President, our Senate President himself, and Senator Pia, Senator Tulfo, Senator JV. Malicious is parang kulang po yung salitang malisyoso, Mr. President. A couple of days ago, si Senator Robin Hood at si Senator Bongo naman yung face of the day. Ngayon si Senator Migs. When we are just doing our job, I would like to put on record, Mr. President, that this representation worked very hard para dun sa budget noon sa cancer treatment center dun sa Philippine General Hospital. Ilang bilyon po yun na pinagtulong-tulungan po nating mga senador. Yung pong pagtayo ng e-library sa Bulacan State University, pinagtulong-tulungan po natin yun. Tinulungan nyo rin po ako nun dito sa Senado. Kanina po kasama namin dito si President Jamison Tan ng BASI dito po sa San Rafael, Bulacan. Ikatlong building na yung itinatayo po doon sa Agricultural Center na yun.
Last time, si Senator Kiko and I worked for the Bustos Dam. And unfortunately, wala na kaming makuhang pondo, kulang yung nagawa po namin. But we are working still to find more funds para i-finance ito. And that's the main reason why flooding is still a big problem in our beloved province. Tomorrow, I'll be visiting 11 towns, Mr. President. Lubog pa rin ho sa baha. And unfortunately, even, I'd be consistent with my advocacies in this same podium, Mr. President. Over and over again, since 2022, I've been talking about flood control. Nagpagawa po tayo ng feasibility study para po dun sa Bulacan. It took them 2 years, Mr. President. After 2 years, ask me if they were able to finish it. Yes, but are they implementing it? Hindi po. And, this is the main reason, Mr. President, that it pains me a lot as a legislator, as a member of this august chamber, na pag ginagawa mo yung trabaho mo, may isang malisyoso dyan na babatuhin ka ng putik, pero pag hindi ho nag-stick yung putik, hindi na sasabihin na tama naman pala yung ginawa mo, Mr. President. So, I'd like to associate myself again with our colleagues here. And I can assure you, Mr. President, when Senator Zubiri was our Senate President, lahat po tayo, Mr. President, kinakausap niya kung paano natin isakatuparan yung ating mga advocacies sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Hindi lang po sa DPWH but in every single agency na dumadaan po dito sa ating institution. So I just want to put that on record, Mr. President, and I still would like to congratulate our colleagues for doing their job and making this country a better nation than before. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Joel. We recognize Senator Bongo.